kay Aaron, sinabi nila, igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang nangyari kay Moses na iyan ang naglabas sa amin sa Egypto. Kung gayon, tipunin niyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa, mga anak na rin sa akin, sagot ni Aaron. Yan din ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang hikaw at tinunaw, binuhos sa isang hulmahan at ginawang hugis, buya. So, nung panahon na yun, si Moses po ay umakyat sa bundok upang kausapin ng Panginoon. At ito naman mga Israelita, na wala silang kinikilala ng Diyos dahil nga po, bumabase lang sila sa pangungusap na binibigay ng Panginoon kay Moses. Eh, umalis na matagal si Moses. Sabi nila, gawa mo kami ng aming sasambahin. Kung naman si Aaron, sumunod at ginawa sila. Kaya patuloy na nagkasala ng Israelita. Dahil kapag pinakikinggan lang natin ay yung laging sinasabi ng tao, nagkakasala tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Ang isa pa po ay si Haring Herodes. Marcos chapter 6, 26. Sabi po dito, ang babaeng ito ay hintil tubo sa Siphonisha. Pinamanhid niya kay Jesus sa Marcos 6:26. Sabi po, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Ito po yung panahon na si John the Baptist ay yung anak po kasi ni Herodias, sumayaw sa harap ng hari. Ito po ay plano na ng kanyang nanay. Na kapag nagustuhan ng hari ang sayaw mo, sasabihin nun, anumang hilingin mo ay ibibigay niya. Kaya nung time na yon, ang nanay niya, ang gusto niya talagang mangyari, papatay si John the Baptist. Kaya pinasayaw niya yung anak niya, totoo naman, nagustuhan ni Haring Herodes, kaya nagbitiw siya ng isang salita. Sabi doon, anumang hihilingin mo ay ibibigay ko. At ang hiniling ng batang babae, gusto ko po yung ulo ni John the Baptist. Sabi dito, sa talatang ito, nalungkot yung hari kasi alam niya na si John the Baptist ay lingkod ng Panginoon. Kaya lang, no choice na siya eh. Nagbitaw na siya ng isang salita. At dahil ayaw niya na mag-against sa kanya yung kanyang nasasakupan, ginawa niya po ito. Kaya po, yung ulo ni John the Baptist ay binigay sa batang babae. Nakita niyo po ba ang pagkakaiba?